Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 2 verses 1 and 2. Ito po ang sabi ng mga talata. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Well, the title of our topic for this morning is The Wise Men. Well, kung tutuusin, parang napakaaga po nitong ating pinag-aaralan patungkol po sa ganito pong topic. Yung wise men, yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pero bagamat nasa Burman naman na po tayo, tingin ko po, kumbaga, pwede na rin. Kumbaga, nauukol na rin at nababagay na rin. Well, sa pagkakataon ito, mga kapatid, kung inyo pong napansin, dito ho sa chapter 2 na ito, ang kinukwento na po dito ni Matthew ay yung matapos na maipanganak ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya na ho dinitalye. Kung paano pinanganak at ano yung kumbaga kakumpletuhan, yung kabuuan nung istorya ng kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. Sa chapter 1, di ba't naalala po ninyo kahapon, ang binigyan ho natin ng pansin, kung tutuusin, yung kalagayan ng ating Panginoong Hesus, ano ho ba yung kadahilanan? Bakit po siya kailangang isilang? At papaano po, ano ho yung ginawa ng Diyos para mangyari ang lahat ng yon. Pero ganun pa man, hindi ho sinabi ni Matthew, actually mas madetalyado pa sa pagkasulat ni Luke. Doon ho makikita talaga kung paano siya pinanganak, paano sila naglakbay. So eto po, sa chapter 2, ang pinakikita na kagad dito ay yung naipanganak na ang atin pong Panginoong Hesus. Kaya nga, ito po yung wise men. Well, actually, marami ho nagkakamali rito. Lagi nila sinasabi na ito raw po tatlong hari. Mga kapatid, hindi ho ito tatlong hari. Wala hong sinabing tatlo lang sila. But ang sabi po ng Bible, sila po ay wise men. So, malinaw po na ito po ay, kumbaga, dahilan na kung saan para tayo mas lalo pang mamulat sa ano ba talaga ang tunay na istorya na nangyari sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. Ulitin ko po, wala hong sinabi sa Bible na sila po ay mga hari. Wala hong sinabi na sila rin po tatlo lang. Bagamat yung kanila pong naging offering o yung kanilang ibinigay parang nagre-represent para po doon sa tatlong katauhan. Pero mga kapatid, hindi po ganon ang sinabi ho talaga ng Bible. Hindi ho dinitalye patungkol po sa bagay na yon. Dililinaw lang po natin. Well, actually, kung titignan ho natin talaga, sabi nga sila raw mga astronomers, sila raw po mga businessman, sila raw po mga eloquent people, sila raw yung matatalino, sila raw po yung merong kakayanan o sinasabi sa buhay. Kaya nga, pag-aralan ho natin mga kapatid, bakit ba sa Bethlehem papunta itong mga wise men na ito? Bakit sila doon pupunta? And imaginein po ninyo mga kapatid, sa dinami-dami naman ng lugar, bakit Bethlehem pa? Tignan po natin mga kapatid. Sabi po kasi rito, Bethlehem was the ancestral home of David, and the great king of Israel and founder of the royal dynasty. However, it was not a large or significant town. Bethlehem was quite a little town, 6 miles to south of Jerusalem. Imagine po ninyo, south of Jerusalem. So, 6 miles, ganun po ang layo. So, ini-imagine ko lang, kaya pala, nung sinabi po ng Book of Matthew, na dumating itong mga wise men at hinanap ang ating Panginoon, nung nakita nila, hindi na po manger si Jesus. Kaya nga mga kapatid, magandang magkaroon tayo ng parang overview or tamang pananaw na nung pumunta yung wise men, hindi na po siya manger. Kaya yung nakikita ho natin sa picture, mga kapatid, hindi na ho ganon ang senaryo sa Biblia nung dumating yung mga wise men. Kasi imagine po ninyo, pinilit ko lang aralin. Binasa ko kanina, pinag-aralan ko buti. Sabi ng Bible, yung mga wise men galing sa east. Sabi ho ng Bible, galing sa east. Yung Jerusalem, 6 miles south. So imagine po ninyo, yung from Jerusalem to sa area ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, sabi ng Bible, 6 miles
to the south of Jerusalem. So imagine niyo, from Jerusalem, doon sa area na pinagkapanganakan sa ating Panginoon, ganun na kalayo. Tinignan ko, pinag-aralan ko, 6 miles is 9,656 kilometers. So in-imagine ko, kami po, nagra-ride kami mga pastor, nagmomotor kami, at iniisip namin, kaya ba namin takbuhin ang Manila to Mindanao? Alam niyo ho ba kung ilang kilometers lang yung Manila to Mindanao? Nakalagay ho roon 856, kung hindi ako nagkakamali, or 855 kilometers. 855 kilometers mula po Manila to Mindanao. So, ini-imagine ko, meron po mga nag-Philippine Loop na tinatawag. Binahi po ang mula Manila papuntang Mindanao. Inabot po sila ng almost a month. Imaginin po ninyo, halos isang buwan. So, imaginin po ninyo, nakamotor po yun. Kasama na yung tawid ng barko, sasakay ka ng roro. So, may barko na po noon, mga kapatid. So, kasama na po roon. So, iniisip ko lang, palagay na natin, sa motor, isang buwan, isang punta ng Mindanao. So, isipin na lang natin, kinumpute ko yung 855. Doon po sa 9,656, almost 11 times. So, almost 11 times na nakamotor po yun, mga kapatid. Mula po Jerusalem, papunta po roon sa pinagpanganakan ng ating Panginoon. Sila po galing sa east. So, imagine niyo po yun. At nung panahon na yun, ano bang sinasakyan ng mga tao? Paano ho sila commute? Paano sila makakabiyahe papunta ron sa lugar? Kaya nga, mga kapatid, iniisip ko pa lang, ganong kalayo, yung kanilang biniyahe, mga kapatid. According doon sa akin pong computation, pwedeng tama po yun, pwedeng mali. Iniisip ko lang, inarculate ko lang. So, imagine po ninyo, ilang buwan, baka taon na nga ang binilang baka lumigit isang taon na po yun. Kaya posible talaga na ang Panginoon, wala na huroon sa sabsaban nung dumating itong mga wise men. Kaya maling-mali doon sa naiisip natin. Kaya nga mahalaga ho na tayo talagang nag-aaral, nagbabasa, talagang sinusuri ho natin yung Bible. Wag lang ho tayong basta aasa sa nakikita ho natin. Yung napapanood. Kasi po, yan kadalasan naiiba na. Kumbaga mula po doon sa Biblia. But again, sabi ko nga, sila po ay tinawag na wise men. Ulitin ko po, hindi sila hari. Wala hong binanggit sa Bible na sila po tatlong hari. Tinawag silang magoy. Yung wise men kasi is, ang ibig sabihin po niyan, magoy. So, ang ibig sabihin mga kapatid, paano sila naging wise sa harapan po ng Panginoon? Ito ho yung mga bagay na nakita ko, mga kapatid. Number 1, their wisdom. Kasi sabi ng Bible, nakita nila yung star from the east. Okay? So, nakita nila doon sa kanilang kinalalagyan, yung star na kung saan nag-guide sa kanila para hanapin yung ipinanganak na Messiah. Well, actually, pagdating nga nila sa Jerusalem, ito ang malungkot yung kanilang expectation na sila excited makita yung Messiah, makita ang ating Panginoong Yesus, yung Savior. Imagine po ninyo, itong mga Hudyo, wala silang pakialam. Di ho nila iniisip, di nila pinapansin kung sino yung pinanganak, ano yung meron sa kanilang bayan. So, baliwala ho sa kanila yon. Kasi nga, hindi naman ho nila kinikilala si Jesus Christ as their King. Yung hindi na nga nila kinilalang King, mas lalong hindi nila kikilala ni tagapagligtas. Kasi nga, pinanganak nga ho sa Bethlehem. Ang Bethlehem mo ay napakaliit na bayan. Kaya lang, kailangan doon po siya manggaling at ipanganak. Kasi nga, di ba kung papansinin po niya, sa Matthew chapter 1, pinakita po roon yung genealogy niya mula kay Joseph, mula kay King David. Sa Hari David. So, kailangan doon siya manggaling sa dynasty ng mga hari. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga po itong ating ginagawang pag-aaral. Kaya nga sana talagang pilitin natin na tayo nakakasama at nakaka-join sa atin pong ginagawang pag-aaralan. So, nakita ko their wisdom. Yung kanilang katalinuhan at kung inyo pong susundan yung istorya at kung inyo pong babasahin sa ibang, kumbaga, book dito po sa pagkasulat sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pwedeng kay Matthew, pwedeng kay Luke, makikita nyo ron, dinitalye. Itong wise men na ito, hindi ba hinarang ito ni King Herod? Pinigilan sila o kaya sinabihan na kapag nakita nyo kung nasaan ang Messiah, kung saan ipinanganak si Jesus, and then sabihan nyo ko. So, lumihis sila ng daan.
Yun ho yung mga karagdagan. Plus yung para makita mo yung bituin na kung saan i-guide ka papunta doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho biro yun. It takes talagang kumbaga kakaibang karunungan, kaya nga possible sa pagka-intindi ko, mas ito pa yung pwede nating madaling tanggapin. Sila po bumabasa ng mga kung ano man yung meron po sa ating pong kalangitan. Yung mga bituin, yung mga planeta, yung mga buwan, ang tawag ho sa kanila mga astronomers ho yata, kung hindi ako nagkakamali. So ibig ko sabihin mga kapatid, yun yung kanilang naging sitwasyon. Nakita nila from the east and they traveled doon po sa kapanganakan from east to Jerusalem, Jerusalem to Bethlehem. So kaya ang haba po ng kanilang nilakbay. Ang haba po ng kanilang binyahe, mga kapatid. Pero ganun pa man, matalino sila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang hinanap nila, Panginoon. Ang hinanap nila, tagapagligtas. Ang hinanap nila, si Jesus Christ. So, ano ibig sabihin, mga kapatid? Marami yung mga taong hinahanap, puro mga gusto lang sa sarili. Marami yung mga taong hinahanap, puro mga bagay lang na meron sa mundo. Sabi nga ng Bible, ang Panginoon ang siyang humanap sa atin. Pumunta siya rito para hanapin tayo at iligtas. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Hindi ho tayo talaga ang humanap sa Diyos. Hindi ho natin hinanap ang Baptist Church. Hindi ho natin hinanap ang Bible. Hindi ho natin hinanap si Jesus Christ. Tayo po ang humanap. Siya po ang humanap sa atin. Kaya kakaiba ho itong mga wise men na ito. Bakit? Sapagkat ang hinanap po nila ay si Jesus Christ. And then second thing, not only their wisdom, but also their wealth. And imagine, nung dumating sila ron, they presented yung kanilang gifts. Sabi ho ng Bible, gold, frankincense, and myrrh. So lahat ng yun, meron pong meaning. Ngayon, ang naisip ko lang po, mga kapatid, ano yung meron tayo na pwede nating ibigay sa Panginoon? Alam niyo, sabi ko nga, magandang paghahanda din ito. Kasi nga, bukod sa anniversary natin, tayo po merong every year na thank you Jesus or pasasalamat sa Panginoon na sana talagang maramdaman ho sa atin ng Diyos that we are so thankful and grateful, una sa salvation na meron tayo. Kung paano tayo tinubos ng Panginoon. Pangalawa, paano ho tayo binibigyan ng Diyos ng chance na makapag-serve. So sa madaling salita, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Marami tayong dapat gawin na talagang makapagbibigay kaluwalhatian sa kanya pong harapan. Kaya kung tutusin, sabi ho ng Bible, meron silang dala-dala. Kaya nga, ito ho ang tama. Sa tuwing tayo po may gagawin sa Panginoon, tandaan niyo mga kapatid, lagi ho tayong dapat merong ibibigay. Posibleng oras, posibleng yung ating kakayanan, o kung yung anong meron sa buhay po natin, wag ho nating ipagkait sapagkat ang ibinigay ho sa atin ng kalangitan ay hindi po ginto o yaman lang sa mundo. Ang ibinigay ho sa atin ng kalangitan ay yung kaisa-isa niyang anak. And that is the Lord Jesus Christ. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So sa madalit salita, ang ibinigay ho sa atin ay hindi lang ho basta kayamanan, kundi mismong ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. And then pangatlo, nakita ko po their worship. Pagdating nila sa lugar, mga kapatid, ito ho ang maganda. Kasi nga, marami mga tao naliligaw pa rin. Sino bang dapat nating sambahin? Ang dapat ho natin sambahin si Jesus. Kaya nga, nandun po sila, nakita nila si Joseph, nakita nila si Mary, nandun ho yung mga ilang alagad, and then nandun si Jesus Christ, kanino ho sila sumamba? Sa Panginoon. Ang sinamba nila si Jesus, hindi ho si Mary, hindi si Joseph, hindi yung ibang taong nandoon, hindi ho yung mga nagpapastol din ng tupa, hindi yung mga alagad, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga, mga kapatid, isipin nyo ho, bakit siya tinawag na wise? Imagine niyo from east to Jerusalem, Jerusalem to Bethlehem, haba ng binyahin nila. Kaya nga mga kapatid, sana talagang kung meron man tayo sinasakripisyo, kapag tayo po pumupunta sa bahay ng Panginoon at sumasamba, maramdaman ng Panginoon, hindi ho yung pagod, hirap at layo. Ang maramdaman ng Panginoon, yung excitement and happiness natin na masamba natin siya. Kasi nga, mga kapatid, naniniwala po ako, nasaan man tayo, tama po na dapat pinag-uukulan natin ng pansin at talagang pinagsasakripisyohan natin. Kung sakripisyo ang tawag nyo sa ginagawa po ninyo pagpunta sa bahay ng Panginoon, tingin ko kahit ano po ang ating pong maging pananaw doon,
tama pa rin gawin yon sa atin pong Panginoon. Sakripisyo man yan o hindi, malayo man o malapit, nahihirapan o hindi, tingin ko po bagay na ang Panginoong Hesus ang siyang atin pong sinasamba at binibigyan ng kapurihan. Kaya nga, kung bakit po sila naging wise, tingin ko po yung kanilang mga ginawa. Yung kanilang pinatunayan, yung kanilang ibinigay. Kahit nga matalino, pag hindi mo naman sa Panginoon ginagamit, sayang din yun. Kahit masabihin pa natin, magaling ka sa sanlibutan, may pinag-aralan ka, matalino ka, pero kung hindi mo naman hinahanap ang Panginoon, wala rin kwenta yung buhay ng taong ganon. Naniniwala po ako kung bakit sila hinighlight ng Bible na naging, sinabi ho ng Bible na tinawag na wise men, hindi lang dahil sa kaya nilang bumasa ng bituin. Hindi lang dahil sa may pera sila. Tingin ko po, tinawag din silang wise men kasi dahil sa naging paraan ng kanilang worship. Kung paano ho sila sumamba sa atin pong Panginoon at sino ang kanilang sinamba. Kaya nga mga kapatid, yan ho yung nakita ko po dito sa ating ginawang pag-aaral for this morning. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng James chapter 3, verse number 13, "Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom." So, dito ho natin malalaman, sino ba talaga ang matalino? Ang matalino ba yung yumayaman? Ang matalino ba yung sumisikat? Ang matalino ba yung magaling? Sa harapan po ng Diyos, ang matalino ay yung nagpapakita ng dapat niyang gawin para sa Diyos. Ang tunay na matalino ay yung marunong kumilala sa kanyang pinagmulan at kung saan siya dinadala ngayon ng Panginoon. Kasi nga, dahil alam niya kung sino ang dahilan ng lahat ng mga nangyayari sa kanya pong buhay. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natutot na busog at napagpala din po ng salita ng Panginoon. Samantala, para po sa ating trivia for this morning, saan pong lugar nang galing ito pong wise men na ito? Saan pong lugar sila nang galing? Bagamat wala hong in-specify, pero meron ho silang pinagmulan. Saan po sila nang galing? Yan po ang ating trivia para sa araw na ito. At mga kapatid, sama nyo lang ho sa prayer. Actually, every morning, talagang nagtetest po ako ng sugar level. Mas mataas po ngayon, nag 9.3. 9.3 yung akin pong sugar level. Kaya medyo parang bantulot ho ako kung paano gagawin ko. Dapat kanina pa po ako bumiyahe. Sabi ko, mag-bread talk muna ako and then yung akin hong pakiramdam, talagang parang nagtatalo po yung aking isip at damdamin kung ako po ba tutuloy. Papuntang Bicol. Bagamat bukas pa naman po ng alas 8 talaga yung program, pero karamihan po sa mga kapastoran ng Samar nasa biyahe na po papunta doon at yung mga ilang pastor din na manggagaling ng Maynila. Yung iba nga po nandun Nakita ko po sa aming group chat. Well, sama nyo lang ho sa prayer kasi parang yung akin pong pakiramdam. So hindi ko alam kung dapat ba muna pagpa-check up bago umalis or kung papaano. So, sama nyo ho sa prayer. Siyempre, ang kinoconsider ko rin po yung budget. So, kung ako tatanungin, kung meron lang budget din, mas maganda, ipa-check up muna bago ako bumiyahe. Para at least, kung ano yung i-advise ng doktor, kung pwede, di mas maganda. Kung hindi, siguro po, at least meron akong valid reason para sabihin po doon sa akin pong, kumaga pupuntahan. Isa po kasi ako sa mga considered na mga leaders po ng conference kumbaga, kaya hindi po ako basta makapag-desisyon na wag na lang tumuloy. Kasi nga kami po yung bumuo at nag-organize nung conference na yon. Kaya nga, sama nyo ho sa prayer na sana talagang ako po bigyan ng Diyos ng tamang karunungan para pagpasyahan ko po itong akin pong gagawin sa araw na ito. Kung paano ko po solusyonan. Tutuloy ba muna ako or pagbalik magpa-check up or ngayon magpa-check up bago umalis? So please, help me mga kapatid, include me in your prayer. So, ito po ang mga sumagot ng tama po kahapon sa ating trivia. Anong passage sa Old Testament nang galing ang prophecy? Ayan. So, ang answer po ay Isaiah chapter 7, verse number 14. Ayan. Yan po ang tamang sagot. At ito po, mga sumagot ng tama. Hindi na talaga nakakahanga itong ating po mga nasa top 3 natin ngayon. Ang top 1 ay si Sister Weng.
Ayan, good morning, Sister Weng. And then ang top 2, si Ninang Kitten. Ayan, and then ang top 3 ay si Sister Gypsy. So, sila pa rin talaga. Ano po? Kaya nga, congratulations, Sister Weng. Congratulations, Ate Ninang Kitten. And congratulations, Sister Gypsy. Kayo ang sumagot ng tama yesterday. Kayo ang pinakamabilis. Ang tawag namin sa inyo ay kayo na. Ano po? So, ito pang mga sumagot ng tama. Oy, palakpakan muna ho natin pala. Pasensya na po. Ano ho? Palakpakan natin si Sister Weng, si Ninang Kitten, at si Sister Gypsy. And then number 4 ay si Ate LB. Number 5, si Nanay Denden. Number 6, si Mariana Michelle Cauyong ng Samar. And number 7, Preacher Rodel. Number 8, si Sir Jen. Number 9, si Ninang Ana Lacuna. And then number 10 ay si Ate Nelly. Ayan, congratulations po sa inyo sa ating top 10 yesterday. At eto na po, yung mga sumagot pa ng tama. Number 11, humahabol pa. Si Ate Rose, ayan, siya po ang pang number 11 natin. Yan po ang mga sumagot ng tama yesterday. And gusto lang po nating batiin ng happy birthday. Happy birthday kay Ate Sara Abad. Ayan. Si Ate Sara Abad. Yan ho, ang ating Abad pala, ang tunay niyang apelido. Kasi sanay tayong Abot. Ano ho? So, good morning, Ate Sara. And happy birthday. Sana ngayong araw na ito talagang masaya ka. At patuloy ka pang pasayahin at palakasin at pagpalain ng Panginoon. And syempre, yung binanggit mo sa akin, kasama natin lagi sa prayer. Ano ho? Pag-pray ho natin, yung talagang personal request, ano po, ni Ate Sara, na sana'y loobin ng Diyos. Ano po? Ate Sara, nako po, ibibigay yan ng Panginoon. Maniwala ka. Dahil maganda at tama ang puso mo, pag-pray natin yan at ang Diyos ang siyang tutugon. Ayan. So, happy birthday, Ate Sara. And kasama natin ngayong umaga, si Ate Tessie Lopez mula sa Letre. Ayan. Good morning, Ate Tessie. Ayan. So, maging si Grace Season ng Letre din. Kasama natin. Bago po ito. Good morning, Grace. Good morning at masaya kami. Nandyan ka at nakikinig at kasama namin nag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless sa iyo, Grace. At sana talagang magtuloy-tuloy na makasama ka sa amin. Okay? So, gusto rin natin batiin ng magandang umaga si Ate Milet De Lara ng East Bagong Barrio. Nako, Ate Milet, good morning. Ayan, sana'y maayos po ang inyong kalagayan dyan. Ano po? So, please, ito ho yung mga dapat nating isama palagi sa prayers. Si Kapleo Kagawan, and then maging si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, and of course, yung nanay ko po, yung mother ko, si Nanay Bilen, and yung akin pong kalusugan, at si Mami. Sama ho natin sa prayer si Sister Lynn. Kasi talagang lagi ho, mataas yung kanyang blood pressure. Sama ho natin sa prayer. Pati ho yung provision para sa kanyang check-up. Sa amin hong dalawa. Ano po? So again, please include me in your prayer. Nandito po ako sa bahay. Hindi po ako makabiyahe-biyahe. Gawa nga ng pinapakiramdaman ko rin po yung aking katawan. Actually, natulog po ako. Pinilit ko matulog ng mahaba, ng tama sa oras. Kasi baka mamaya, sabi nila rito, baka daw sa puyat. Kaya rin naglolo ko yung akin pong blood sugar. Pero mas lalong tumaas. Ano ho? So, kaya sama nyo ho sa prayer na sana'y talagang patuloy na gumawa ang Panginoon. Kasi po, parang pakiramdam ko, nanlalabo yung aking pong paningin at parang matamlay ho yung aking katawan. Parang ako, ramdam ko rin pag nagbe-bread talk ko ako, pag may ginagawa ko, hindi ho ganito yung kilos ng katawan ko Parang pakiramdam ko bumabagal ako ng kaunti. Ano ho? So please, sama nyo ho sa prayer. Again, salamat po sa mga kapatid na talagang patuloy na ginagamit po ng Panginoon. Ano ho? Sa akin po pupuntahan, sana'y talagang sama nyo sa prayer na maging matagumpay. At kung ano man po ang gawin doon ng Panginoon, mga kapatid, kasama ko po kayo. Ano ho? Dahil kayo po ang ginamit ng Panginoon kung paano ako makapunta ng Bicol at kung paano rin po ako makakabalik ng Maynila. Salamat po sa mga nag-sponsor, salamat po sa mga nagsakripisyo para ako po ay tulungan at ako magbigyan ng blessing. Again, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa lahat na nag-join ngayon pong umaga, maraming po salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain
may